magandang gabi po sa inyong lahat and welcome back sa ating hashtag ANWR Breathing Space. So this is your safe space. At ako nga pala si Ate Jo. Magandang gabi sa inyo pong lahat. Kamusta kayo? Kamusta inyo natapos na Friday? Friday, tama. Nalilito na sa araw, ganyan talaga ako pagka lagi lang ako nasa kwarto. Hindi ako lumalabas. Minsan nalilito na ako sa tawag dito, sa dami ng ginagawa ko, nalilito na ako sa mismong araw. Pero I'm good. So kayo, kumusta kayo? How's your day? Uh, how's your day? How is your natapos na week? Ganyan. So, kumusta kayo? Kumusta kayo? Hello, anyari sa live stream. Nandito pa naman ako. Nag-message kayo. Magandang gabi. Magandang gabi sa inyo. Ang bagal ng net ko. Siguro, somehow, hindi, ito pala. May technical issues. Oo, kanina meron Shane. Ngayon ko lang nabasa yung messages niyo. Sorry. Magandang gabi sa inyo. And welcome back sa ating hashtag ANWR or Artist na Walang Ruler Breathing Space. So this is your safe space. Huwag nyo nang pansinin yung background ko. Ayan ay um, ganyan na lang talaga siya. Normal yan, normal. Yan, nababasa ko yung message ni Adrian. At ayan, Adrian. Hello, magandang gabi. Nakikita ko lang naman. So, share ko lang yung aking screen sa inyo para naman matuwa kayo sa akin. So, ayan, ang ating pong screen. Maganda pa sa gabi. Mas maganda pa sa gabi, Ate Jo. Ito ko lang lagi si Adrian ng mas maganda pa sino sa gabi, ganyan. Or, mas maganda ka pa sa gabi. Kasi parang kulang. Mas maganda pa sa gabi. Mas maganda ka pa sa gabi. Mas maganda pa kayo sa gabi. Nagkakamali yata ako ng basa dito sa comment ni Adrian. Anyway, hi Ate Shane, magandang gabi sa'yo. Hi Faye, magandang gabi din naman sa'yo. Sabi ni Faye, good evening ate, kasalukuyan pong dinner. So, kain po. Kakatapos lang ng dinner ako. And it was nice. Salamat po sa nanay ko na walang sawang nag-aasikaso sa aming pong dinner, sa aming pagkain. So, kayo naman, kumain na ba kayo? Nag-dinner na ba kayo? Kumusta ang inyong natapos na araw? So, a lot of you may be coming home from work. Siguro yung iba sa inyo, ano ba, kakauwi pa lang or may ginagawa pa or nasa work pa or kaparehas ni Faye na nag-dinner pa. So, I hope that whatever kung nasan man kayo at ano man ang ginagawa nyo, I do pray that you are safe and you are okay. So, ayun. Sabi ni Ate Shane, kakauwi lang from walk and dinner with friend. Talaga naman. Binilisan ng way para maka-join sa live stream. Hala. Hala. Pero salamat Ate Shane sa iyong patuloy na dedication. I love you so much. Sa inyo na lang talaga ako kinikilig. Sabi ni Adrian, mas maganda pa sa gabi si Ate Jo. Yun pala. Diyos me, yaman. Oh, salamat Adrian. Bolero talaga to si Adrian eh. Nag-iisang taga Laguna na laging nambobola. Mas maganda rin sa gabi ang mga nanonood, sabi din niya. Ate Shane, sabi ni Ate Shane, packing while listening, then tatapusin ang mga pending para walang iisipin sa long weekend. Long weekend ba? Yeah, because it's already um, election sa Monday. So let's all pray for our election by Monday. Alam ko naman na hindi lang ako ang merong ganun, no? Merong heart sa pagpe-pray para sa Philippines. So let's all pray for that. Hi, magandang gabi din sa'yo. Alam mo, hindi ko alam kung paano ko babasahin ang pangalan mo. Divine? Divine, tama ba? Yan, si Divine.
Good evening sa'yo. Good evening din sa'yo, Divine. Ate Shane, sabi ni Ate Shane, naku, Adrian, nang bola ka pa, pero thank you. Sabi ni Faye, ikaw muna ang kabebe time namin, Ate Jo. Oo naman, tayo-tayo muna ang magbebe time habang wala pa ang mga future mga habang wala pa akong future sinta, kayo muna ang ibebebe time ko. So magandang gabi again sa inyong lahat, and again welcome back sa ating breathing space. Um, This is a safe space. So, kwentuhan lang naman to. Very, very light mood. And pag-uusapan natin yung devotion natin. Pag-uusapan natin yung kung gaano naging kabuti si Lord sa maghapon natin. So, yan. Um, and nasa na ba yung ginagawa ko? So, sa mga nagtatanong, alam ko namang hindi na kayo nagtatanong, pero sa mga gustong malaman kung saan natin kinukuha yung ating devotion per night, we have the Roots Before Roses, our month of May devotion. Ito siya, malapit na siya sa kanya yung gabi. Kasi kagabi nandun siya sa malayong lugar eh. So ito siya, um, ayun, Roots Before Roses, month of May devotion. And tonight, it's May 9 na. Wow, May 9 na tayo. Grabe, no? 9 days na natin tong ginagawa. Alam niyo ba, sabi sa nabasa ko, pag 27 days mo daw ginagawa ang isang bagay ng paulit-ulit, pagdating ng 28th day, hahanapin mo na yon or hahanapin na siya ng katawan mo or hahanapin mo na siyang gawin. So, silipin natin ang silipin natin ang isa't isa or check natin ang isa't isa sa May 28 kung totoo ba na mamimiss niyo ako ng May 28. Alright, so tonight our topic for tonight is water what you've got. So I believe si Adrian na i-share niya sa GC namin. May GC kasi kami nito nila Adrian eh. Sali kayo kung gusto nyo. Pero hindi ako masyadong nakaka-reply kasi nga hindi ako masyadong nagbubukas ng inbox ko. But we have a GC na ginawa nitong si Mika. Nandito ba si Mika? Si Mika yung pasimuno nun eh. So, a lot of ano, good people there. So, sali kayo kung gusto niyo sumali dun sa GC na yon. Hindi ko alam kung paano niyo yung gagawin. Siguro, chat na to si Adrian or si Ate Shane or si Ate Shatsi. Ayan. Nandyan din si Ate Joanne J. Si Kuya Buhay Creative nandyan din sa GC na yan. Si Mika. Mga ano, paano ba sasabihin ko, mga kaibigan ko. Hindi ko pwedeng sabihin follower, hindi kasi ako naniniwala sa ganun. Si Jesus lang yung fina-follow natin dapat lahat. So, kayo ay mga kaibigan ko dito. So, yun. May GC kami. So, yun nga, sinad ni Adrian yung um, May 9. May 9, tama ba? May 9 na devotion. Oh, tama. Ngayong gabi, May 9 na devotion. Kasi, apparently, yung nai-print ko or nai-print namin sa May 9 devotion at saka sa um, diba, sa digital copy is the same with yesterday. So, kanina ko lang din siya napansin, tapos kinall out lang din ako ni Adrian. Thank you so much, Adrian. Mama chup chup. Yan. Um, ano ba? So, ngayon naman, don't worry kung ang kapit nyo pa rin naman ay yung May 9 tapos mali yung nasa inyo. I will share the correct devotion dito sa screen natin. Then I will also post it later sa ating page so that you all get to have a copy or at least digital copy of our devotion for tonight. So, yun lang. Dami announcement. Okay. Sabi ni Rosel, hi Rosel. Sabi niya, kumain ng dinner habang nakikinig sa iyong live, Ate Jo. Okay, enjoy dinner, Rosel. Mas bolero po si Ate Jo. Ala, hindi ako bolero. Marami lang akong dalang punchline. Ay, ano pala, sinad ni Adrian sa comment section yung ating yung ating correct um, first page ng May 9. Thank you so much, Adrian. I love you so much. Sabi ni Faye, bakit ako, te? 1 week pa lang kami magka-chat ng non-stop. Kaya na hinahanap-hanap ko na. Hala. Love bombing pala. Di ko alam. Baka wag kang mabilis ma-fall. Hindi yan, hindi yan
biblical. Hala, mamaya natin yung pag-usapan. Pero alam nyo, waiting for love, romantic love, is better than settling for someone na hindi para sa'yo. Yung mga naglalambab. Alam, daming hugot. Okay. Thank you so much po sa pag-share. Kuya Adrian, sabi ni Faye, sali niya daw siya sa GC. Kaso naman, Faye, ang hirap naman kasing hanapin nung pangalan mo. So, si Adrian na yung bahalang magsama sa'yo sa GC. Hindi ko alam kung paano nyo yung gagawing dalawa, pero kaya nyo na yan. Alright. So, ang topic natin for tonight is Water What You've Got. And this is under May 9 devotion. And that's from Roots Before Roses na may debo natin. So, basahin muna natin yung first page nito. Siyempre, para sa'yo to. Ikaw na nandito, ikaw na nakikinig, or ikaw na napadaan lang, para sa'yo ang message ngayong gabi. So, to you who wanted to grow. Wonder what you've got. I'll just zoom it in real quick. Yan, May 9. Sana nababasa nyo, no? Those who work their land will have abundant food. So this is from Proverbs chapter 28 verse 19. So water what you've got, those who work their land will have abundant food. Hanapin natin siya sa New Century Version. Nakita ko na to last time eh. Pero basahin pa rin natin. Proverbs chapter 28 verse 19. To. Those who work their land will have plenty of food, but those who chase empty dreams instead of, but the one who chase empty dreams instead will end up poor. Sa hanapin natin siya sa NIV. Hindi na ako nagbabasa ng Tagalog. Wala kasi akong Tagalog Bible dito. Regaluhan niyo nga akong Tagalog Bible. Wait. Proverbs chapter... Saan yung Proverbs ko? Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon. Proverbs, chapter 28. Ayan, verse 19. Sa NIV version, sa NIV, ito yung sabi niya, he who works his land will have abundant food. Parehas lang pala to. But the one who chases fantasies, Faye ha. Joke lang, Faye, love you. But the one who chases fantasies will have his fill of poverty. Okay, so yan ang ating verse for tonight. Huwag kayong mag-alala, hindi para kay Faye to. Para sa ating lahat to. So, yan ang ating topic for tonight. So, let's all pray muna bago ko mabuli si Faye ng tuluyan. Char. Tayo ay mag-pray muna at hingin natin kay Lord ang kanyang abundant blessing and wisdom and love for everyone na nandirito. May He fill us with so much joy. Kasi alam ko nakakapagod itong maghapon or itong week na to. But here we are in fellowship for our Lord at alam ko na hindi pinapayagan ng Panginoon na magsama-sama tayo nang hindi niya tayo bibigyan ng joy sa presence ng isa't isa. So let's all pray. Lord God, maraming salamat po sa gabing ito na ipinagkaloob niyo sa amin, Lord. Salamat, O Diyos, sa bawat nandirito, Panginoon, sa lahat ng nandito, sa lahat ng dadalhin mo pa, Lord, sa lahat ng manonood pa nito, and even those people, Lord, #Team Replay na manonood sa Facebook or sa YouTube, Panginoon, alam ko, O Diyos, na dinala mo sila sa lugar na ito or sa stream na ito, Panginoon, because this message is for them. May you speak with us, Lord. May you speak to us, Lord, personally, individually, Panginoon, hindi lang per group, kundi, Lord, bawat salita at bawat pag-uusapan namin dito, Panginoon, ay ikaw ang makita namin at ikaw, Lord, ang magbigyan namin ng papuri at pagsamba sa bawat action, sa bawat topic, sa bawat kwento, sa bawat tawanan, Lord, sa bawat sharing namin at testimony na gagawin sa live stream na ito. I praise you, Lord Jesus. I give you all the glory and praises in Jesus' name. Amen at amen. Okay.
nakita mo na sa safe space, G, si ate, sino? Sino ang dapat ko makita? Sabi ni Adrian. Hindi ko nakikita, Kuya Adrian, sa ngayon kasi naka-live stream ako. Added na kayo. Okay. Okay, ang galing ni Adrian. Pwede na admin ah. Okay, so this is our topic for today. Let's all read. We often think, if only I had more time, more talent, more resources, but God never asks you to water what you don't have. He asks you to be faithful with what is already in your hands. So, but ito lang, dito lang, mag-focus muna tayo dito sa mga words na ito kasi very, uh, this has full of wisdom kung babasahin natin. We often think, if only I had more time, more talent, more resources. But God never asks you to water what you don't have. He asks you to be faithful and fruitful with what's already in your hands. So maraming pagkakataon sa buhay nating lahat, hindi lang ako at sure ako doon, na tayong lahat ay um, napapatingin sa iba, napapatingin sa blessings ng ibang tao, sa wisdom ng ibang tao, minsan sa ganda ng ibang tao. Napapatingin tayo sa ano yung natatanggap nila, ano yung meron sila. Especially sa social media nowadays where habang nagsiscroll ka, nakita mo yung pinsan mo, nakita mo yung kamag-anak mo, nakita mo si ganito na umuusbong na yung buhay nila, ang dami-dami nilang blessing. And then you look at yourself, you say, Lord, sana ako din may ganun ako. If I only had ganito, if I only have this one, maybe I'll be more joyful. Maybe mas lalo kong mararamdaman na blessed mo ako. But come to think of it, hindi hindi tayo tinatawag ng Lord na mag-grow sa isang lugar na hindi tayo mag-grow. Tama ba? Hindi tayo nilagay ni Lord sa isang lugar na hindi tayo mag-grow or hindi pinapayagan ng Lord ang isang season ng buhay natin, ang estado or status or any circumstances ng buhay natin kung alam niya na hindi yon makakabuti sa atin. So, sometimes we ask the Lord, Lord, if I had more time, maybe I can spend more time with you, 'di ba? Means meron nga akong kaibigan, sabi niya, ah nagtatrabaho siya, WFH siya. So, sa work from home siya, halos lagi lang siya nasa bahay. Tulad ko, halos lumilipas ang halos isang buong buwan na 4 na beses lang ako lumalabas ng bahay. Minsan 3 lang, ganyan. So, sabi nung kaibigan ko, minsan daw, nagtatrabaho siya na nagtatrabaho, nakakalimutan niya ng maligo, ganyan. Tapos pagka na-realize na lang niya na parang nananakit na yung balakang niya, tsaka pa lang niya masasabi, hindi pa pala ako tumatayo. Ilang oras na akong nagtatrabaho, di pa pala ako tumatayo sa upuan ko. And then, marirealize niya, sabi niya sa akin, tsaka marirealize, di pa pala ako naliligo, ganyan. So, ang gagawin niya, lalabas siya ng kwarto. Tsaka siya mag-aasikaso, kumain, maligo. Tapos, pagbalik niya sa trabaho, magtatrabaho ulit siya. And, i-cycle niya yon. And then, one time, sabi ko sa kanya, um, or ano bang pinag-uusapan namin? Pinag-uusapan namin na mag-podcast kaming dalawa. Tapos sabi niya, sana marami pa akong oras. Sana Lord, sabi niya ganun. Sana Lord, meron akong 24 hours sa buhay ko. Ay, 26 hours. Sige, gawin mo ng 30 hours per day para magawa ko lahat ng gusto kong gawin per day. A lot of us thinks the same way. Na Lord, sana mas marami akong time para makapag-spend ako ng time with my family. Sana mas marami akong time para gawin tong trabaho na to. Sana mas marami akong ganyan. Mas marami akong time to do your ministry. Lord, siguro, di ko alam kung sinabi nyo na to o narinig nyo na to sa isang Christian or sa isang kaibigan na kilala nyo na Christian. Tapos ang word niya, Lord, kung bibigyan mo pa ako ng oras, magsiserve ako sa'yo. More talent and more resources. Minsan we look at the material things. Lord, sana kung biniles mo sana ako ng ganito, maybe ganito. Lord, if only I had more talent, siguro gamitin mo ko sa
praise and worship. Siguro, Lord, kung may talent akong mag-drawing, di gagawin ko rin yung ginagawa ni Ate Jo kada gabi na mag-devotion sa mga strangers online. Siguro, Lord, kung bibigyan mo ko ng page din na may 160,000 follower, hindi ko alam kung ilan ang follower ko. Kung bibigyan mo ko um, ng platform, ng social media na may maraming following, gagamitin ko yun, Lord, para makapag-share ko ng good news sa'yo. If only I had more. I know na, sabi ni Faye, ngayon ko lang nalaman yung complete name ni Ate Jo dahil sa GC. Sige lang, sali kayo sa GC namin. May GC silang ginawa para sa, bakit nga ba tayo gumawa ng GC? Ewan ko din, hindi ko na maalala. Okay, so a lot of us will say the same words, the same thinking na, Lord, kung mas marami lang sana akong mga bagay-bagay. But here's the catch. God never asks you to water what you don't have. He asks you to be faithful and fruitful with what's already in your hands. The land you've been given, your current job, your gifts, your season, your story, that's what He wants you to tend. Sorry about that. That's what He wants you to tend. It may feel small or unglamorous, but it's not insignificant. When I was a kid, I was a growing kid. Nung bata ako, lumaki ako, or hinayaan ng nanay at tate ko na lumaki kami sa church. So, ang buhay ko dati nung bata ako hanggang sa maging teenager ako, hanggang sa maging young adult ako, bahay, school, church. Yun lang talaga. Kasi wala ako talagang pinupuntahan kundi church lang. Kung wala ako sa bahay, nasa church ako. Kung wala ako sa church, nasa bahay ako o nasa school. And growing up, syempre, habang active ka sa church, i-introduce ka sa iba't ibang klase ng ministry. I-introduce ka sa maraming klase ng ministry na pwede mong pag-volunteeran. Tama ba yung Tagalog ko? Pwede mong salihan para makatulong ka sa ministry ng church. So again, growing up, I was introduced to a lot of ministries, and one of the ministries they that they taught me um was from praise and worship. So matagal ako sa praise and worship. I became a vocal, I became a guitarist, I became a keyboardist. Basta ganoon, dami kong ang dami kong ginawa. Naging music leader pa nga ako, or parang music director ng church. But ang dami kong ginawa sa praise and worship nung bata ako or growing up. And then I was also called to be part of the children's ministry, which is definitely my heart talaga. Parang dun talaga ako tinawag ng Lord sa children's ministry. So, every Bible church school, kada bakasyon, every BCS ang tawag sa amin, Vacation Church School. Yung iba yata BBS or BCS, basta ganyan. So, I was part of that. Bata, 9 years old pa lang ako, nagtuturo na ako ng kapwa 9 years old ko, na mga 7 years old. Kasi nag-student, ano ba yun, nag-assistant teacher na ako, ganun, saka ganun ka bata. Because I was, doon na ako halos nakatira sa church nung bata ako. Tapos, um, I'm sharing this because one time, a new, mali, a new young people, isang kabataan, sumali sa church. Parang, invitee siya. So, naging active siya sa church. Tapos, hindi syempre siguro dahil galing ako sa isang community church or galing ako sa isang maliit na church. Kapag may gustong mag-volunteer, very eager kami. Sige, sige, gawin na. Tulungan mo kami sa ganito. Uy, alam mo, may talent ka sa ganyan. Baka pwedeng makatulong ka sa ganito. So, these young people din ako noon, kabataan din ako noon. So, these young people,
nag-volunteer siya sa mga bagay-bagay. Gusto niya rin maging praise and worship. Actually, halos lahat naman ng kabataan gusto maging part ng praise and worship. So, he decided to be part of the praise and worship. And I remember our pastor telling us that same day or parang that same week na na lahat kayo mga kabataan, you want to be on the spotlight. Pero meron ba sa inyo na gustong maglinis ng church? Maglinis ng maglinis ng mga bintana, magpunas ng mga bintana, magwalis, magmap, magpunas ng mga upuan. Meron ba sa inyo na gustong gawin yon? Or you all want to be in the spotlight? At naaalala ko lagi yon kasi naalala ko yung moment na yun because I was so eager for the other young people to be part of the ministry. Because ako nga, kasi nga ako halos yung nandoon, nasa children's ministry na ako, nasa ano pa ako, nasa council pa ako, nasa youth ministry pa ako, nasa praise and worship ministry pa ako. So lahat ng gustong mag-volunteer, sige lang, go lang, go lang. Lagi ko sila pinupush. Pero that pastor taught me na hindi lang sa hindi lang ganon ang worship. It's not about it's not about your heart na gusto mo mag-volunteer or hindi lang yung heart mo na gusto mong nasa harapan ka. It's also the same ministry or the small ministries na nasa likod ng mga big ministries na yon. Yung mga nagpupunas ng upuan habang uh, nagpa-practice ang praise and worship, naglilinis ng antag dito ng bintana habang nagtuturo yung iba ng mga bata. It's the small ministry. And sometimes, ayaw natin nun lahat. Ayaw natin nun. Gusto natin napapansin tayo. But um, in this topic or in this devotion tonight, na-realize ko na mas malaki pala yung mas feeling ko lang, no? Mas malaki yung reward na natatanggap ng mga nasa small ministries tulad ng ganon, tulad ng mga, yun, naglilinis ng mga few, naglilinis ng church, mga nagdidilig ng halaman ng church compared dun sa mga nakikita sa harapan. Feeling ko lang yun. That's my own opinion. Kasi parang, nung dati, nung tumatayo ako bilang praise and worship leader, although I give all the glory and praises to the Lord, meron at meron pa rin, no, makakapansin, uy, ang galing ng boses mo, ganda ng boses mo eh. Talaga ba? Ganun. Meron at meron kang matatanggap na appreciation, kung hindi man praises, makakatanggap ka ng appreciation, makakatanggap ka ng, uy, ang galing-galing mo talaga, at top of your shoulder, tapos sasabihin, ang ganda ng pagkakakanta nyo sa ganyan, na-bless ako. So, somehow, natatanggap mo yung reward na dapat natatanggap mo sa langit lang. Kasi nakakatanggap ka ng mga ganong klase ng appreciation, but those people na nagpupunas ng pew, nagpupunas ng bintana na wala nakakapansin. Minsan yung si Nanay Rose, isa sa elder na church na amin before, pupunta yan umaga ng Sabado pupunta yan sa church, magdidiligan ng halaman. Walang nakakaalam, walang nakakapansin, but every Sunday makikita mo our garden, yung garden sa church namin, they were all blooming. Kahit wala namang mga taong nag-aalaga ng garden na yon, yung pala si Nanay Rose lang. And bihira na makatanggap ng appreciation yung mga ganong klase ng ministry. And yet they I think in my heart, mas marami silang matatanggap na reward sa langit kaysa sa mga nasa harapan talaga. But what I'm trying to share here, what I'm trying to say, or yeah, to say tonight is that whatever ministry you are in right now, or whatever current situation, current job, gifts, season, your story, yung mga bagay na meron ka ngayon, yan yung tinitingnan ng Lord ngayon on how will you tend to them. Kasi kakatingin mo sa greener pasture sa kabilang ibayo, nakakalimutan mong itend yung sarili mong garden.
tinitingnan mo, ay buti pa si Faye, ang ganda-ganda niya. Buti pa si Adrian, ang tali-talino niya. Buti pa si Ate Shay nakaka-travel sa iba't ibang lugar, pabalik-balik sa Benguet at Abra. 'Di ba? Parang if you look at other people's blessing, if you look at their greener pasture, you won't you sometimes forget that what's in your hand. Buti pa nga to si Ate Joy, nasa bahay lang. Hindi nahihirapan sa traffic. Buti pa to si Ate Jo, lalabas na lang para kumain. Naglilinis ng konti-konti para lang hindi masabing inaalikabok na siya doon. Parang, what do you have in your hand right now? What do you have in your current situation right now? And the Lord is telling you, use that and tend that. It may feel small and glamorous. Sabi ko nga, yung mga pagpupunas ng bintana sa loob ng simbahan, pagpupulot ng kalat sa kalsada kahit hindi naman ikaw yung nagkalat, paglilinis ng table ng 7-Eleven kahit hindi naman ikaw yung kumain doon, nakikikain ka lang din. Those may feel small, those may feel unnoticed, unglamorous, para kang sinasabi ng Lord sa'yo, take care of my creation, pero minsan yung mga taong nasa paligid mo, di nila yung ginagawa. So, ikaw yung gumagawa. It might feel sometimes na unfair, unglamorous, but it's never insignificant. Faithfulness is not about flashy beginnings. Tulad nga ng ministry na sinasabi ko sa inyo, nung kabataan ako, naiisip ko, maganda na nasa praise and worship team ka kasi mabibuild yung ganito mo, mabibuild yung ganyan mo, makikita ka ng mga tao, ganyan. Parang iba, maling-mali yung thinking ko before when I was a young people, or when I was ano ba, tawag doon, youth, in the youth ministry. But right now, the Lord is reminding me that faithfulness is not about flashy beginning. It's about consistent care. You may not see result overnight, but what you faithfully water will grow. Sorry, wait lang. Nasisinok ako. Okay. So, wait lang. So, faithfulness is not about flashy beginnings. Again, you may not see results overnight, but what you faithfully water will grow. Papakita ko sa inyo ang layo ni Eduardo. Di ko mapapakita sa inyo si Eduardo ngayong gabi, pero naalala niyo si Eduardo, siya yung plant na binigay sa akin ng aking kaibigan, ng aking nanay at tatay sa church. Um, he's growing one little leaf, no, maliit na leaf. Eduardo, ipakita mo sa kanila. Ayun, meron siyang maliit nag-grow na leaf na ganito, ganyan. And I'm so excited kaninang morning nakita ko kasi sabi ko, ala, Eduardo, meron ka maliit na leaf. I thought you're gonna die before. And, it's just a quick reminder for me that what we faithfully water grows. Yung mga small talents natin, yung mga time natin with the Lord, it will grow. It will definitely grow. Our consistency makes us grow further. Alam niyo, maraming mga Christian ngayon ang hirap maging consistent sa kanilang prayer time. Hirap na hirap maging consistent sa kanilang devotion time. Marami akong kilalang Christian ngayon na pag tinanong mo, kumusta ka? Okay naman ang school mo, okay naman ang trabaho. Pero pag tinanong mo, how's your prayer time? Ay, ano yung prayer time ko, ate? Minsan 15 minutes lang. Tapos minsan nakakatulugan ko pa. Or minsan, tanungin mo, nagbabasa ka pa ba ng Bible? Oo naman, kada Sunday. Hirap na hirap. Maraming mga kabataan at Christian ngayon na hirap maging consistent sa kanilang devotion. At hindi lang yung mga Christian na yun, kahit ako mismo personally, hirap na hirap akong maging consistent sa aking devotion at sa prayer time. But,
But one thing I've learned about the Lord is that whenever I date Him, whenever we have this date na kakatagpuin ko si Lord sa aming date time. Ang tawag ko kasi date with the Lord eh. It's my date with the Lord. It's not my daily devotion. Hindi ko siya tinatawag na daily devotion or quiet time. Ang tawag ko personally sa akin, daily devotion or quiet time is my date with the Lord. Nag nag-effort talaga ako to um to meet with God. I read His Bible, I read the Bible, I pray, I worship, I sing songs. Siguro 30 minutes to 1 hour per day, okay na yun sa akin sa umaga. Ganyan. Tapos magbabasa ulit ako sa gabi bago matulog. And you know what I have seen in my life and what I have noticed sa akin habang araw-araw ko siya ginagawa, I have been more expressive with my feelings to the Lord. I have been more expressive kay Lord na hindi hindi na siya ano eh, hindi na siya parang trabaho para sa akin na gagawin ko tapos ang sitwasyon namin ni Lord pagka date namin, hindi na siya yung tipong ah, ginagawa ko siya out of routine. Kumbaga, para na ako nakikipagkwentuhan sa tatay ko or para nakikipagkwentuhan ako sa kaibigan ko. And yet, there's so much sovereignty sa ginagawa ko na I have peace and have joy while I read His Word. At nakakatuwa din na while I do this, while I keep on or being consistent about it, may peace talaga ako na kahit may mga pangangailangan akong hindi pa nabibigay ni Lord, I have peace in my heart na hindi ako mapapabayaan. At hindi ko yun nararanasan before nung inconsistent ako sa panalangin ko. Hindi ko siya nararanasan before when I was inconsistent with my daily devotion. It was really God working on me consistently as well as I get to know Him better and His character. So, hindi ko man nakikita yung result overnight. Katulad nga kahapon or ngayon, meron pa rin akong pinagpipray na hindi pa rin sinasagot ni Lord. But, um, but it's just so amazing na habang ako naman yung nagsisik kay Lord and being consistent in reading His word and talking to Him every morning or every night before I sleep, nakikita ko din na may pag-grow yung relationship namin. Tulad lang din ng halimbawa pagka nagka-love life ka, 'di ba? We want to talk to that person every day. Consistent kayo na nag-uusap, consistent kayo nag-a-updatean, consistent kayo na video call or calls or text or chat. Minsan may pasend pa yan ng picture, update, ganyan, or report. And as you do that, as you become consistent to that person, you get to know that person, 'di ba? You get to know that person na, ay, ayaw niya pala ng corned beef, ganyan. Ako, ayaw ko ng corned beef. Ayaw ko ng corned beef, ayaw niya pala na ganyan. Yung paborito pala niyang flowers, ganito. Yung oras pala ng tulog niya, ganitong oras, at nagigising siya ng ganitong oras. You get to know the person, and that's the same thing as you being consistent with your date with the Lord, na habang binabasa mo yung salita niya, habang nagsispend ka ng time sa Kanya, mas nakikilala mo yung character niya and whenever you uh, get to know his character, what you do is worship. What you do is your response to his character, and that's already worship. Dumating na nga ako sa panahon ngayon, minsan, no, natutulog ako. Ay, matutulog na. I usually turn off the lights para kasi maghapon naman na ako nasa harapan ng computer, maghapon na ako nagtatrabaho. So I turn off everything, pati lights. Meron lang maliit na ilaw dyan para lang ewan ko ba to, basta may ilaw dyan na maliit. Tapos dumating na ako sa pagkakataon na magpe-pray na ako, magbabasa na ako ng Bible. Pinatay ko rin ilaw. So, hindi ba ako nagbabasa ng Bible? Binuksan ko ulit. Tapos, pagbukas ko ng Bible, nag-start na ako magkwento. Hindi na nagbasa.
Nag-start na magkwento. Sabi ko, Lord, alam mo ba, maghapon, alam mo ba kanina, may ganito. Tapos, nakakainis yung ganito, di ba, Lord? Tapos, alam mo ba, Lord, tapos, ganito pa may pag-usap. Tapos, alam mo ba, Lord, syempre alam ko, alam mo na. Pero alam mo ba, ganito kasi yung nangyari. Parang, na, yung bang, meron ka ng, ah, meron na akong personal na communication kay Lord na it's easy for me to tell him what I have been through the day. Hindi hindi ko sinasabi no, hindi ko sinasabi na dapat ganun tayo lagi. There's still respect, there's still siya pa rin naman ang ating Lord, siya pa rin ang ating King, siya pa rin ang ating judge sa lahat ng ginagawa natin. But whenever you go personal with the Lord, yung conversation nyo, yung conversation nyo magiging personal din. That you are able to tell Him, Lord, ganito yung nangyari sa maghapon ko. Alam mo, Lord, hinihintay kitang sagutin yung ganito kong prayer. Hindi mo sinasagot. Tapos matatawa na lang din ako na parang, Lord, ang galing-galing mo kasi you are a personal God. You're a very personal God. And, kumbaga parang sa tatay, ayan, bigyan ko na lang kayo ng pinakamagandang example sa tatay. Um, kapag okay kayo ng tatay mo, 'di ba? Pag okay kayo ng tatay mo at umalis siya at para magtrabaho, tapos babalik siya, you have this uh, you have this peace in your heart na babalik yung tatay mo ng masaya, magiging okay, magkukwentuhan kayo. Kumbaga, baka nga salubungin mo pa siya eh. Kasi okay kayo eh. 'Di ba? Pagka dumating yung tatay mo mula sa work, salubungin mo, tay, pengin naman pasalubong oh. Pengin naman, toy, alam mo ba, ganito yung nangyari sa school. Tay, alam mo ba, ganito yung nangyari sa work ko. You have peace in your heart na pagka nakipag-usap ka sa tatay mo dahil okay kayo, you have this relationship, personal relationship, at yung relationship na yun ay okay na okay, it's easy for you to go to your tatay. But, if hindi kayo okay ng tatay mo, umalis siya ng trabaho, naiiwan ka sa bahay, babalik siya sa trabaho, babalik siya mula sa trabaho, uuwi siya, matatakot ka, mahihiya ka, or ayaw mo siyang kausap kasi hindi kayo okay. That's the same consistency, or that's the same uh, context ng relationship mo with the Lord. Kapag okay kayo ni Lord, it's very easy for you to be personal with Him. Lord, ito yung heartache ko ngayon. Or di siya nag-reply sa akin kanina. Nag-send ako sa kanya ng 12 memes. Di niya pinansin, hinart lang niya yung isa. Lord, sakit. Ganon. Or, Lord, wala na kaming bigas para bukas. But, alam ko namang mabait ka at di mo kami pinababayaan. Pero maikwento ko lang, Lord, no, wala na kaming bigas bukas. 'Di ba? It's a it's a personal thing. Our faith, our relationship with the Lord is a personal thing. Hindi natin siya pwedeng hingin sa ibang tao, sa parents natin. Lord, ano, sabi ng nanay ko, pengi daw bigas. It's not about that. It's not like that pala. It's not like that. Di tayo pwedeng manghiram ng pananampalataya sa ibang tao. It's a personal relationship. It's a personal faith, and it's a personal relationship with the Lord. And bakit pa tayo napunta doon? But this topic, ang ganda-ganda ng topic kasi natin ngayon na water what you've got. The Lord is telling you that whatever is in your hand right now, whatever situation, whatever circumstances you are in right now, if you will be consistent on taking care of what you have, there would be growth in your life. Small small time spending 15 minutes reading your Bible every day. 15 minutes lang, sige. Payag na ako. Payag na ako. Para kasalanan nyo pa eh, no? 15 minutes, read your Bible. Samahan nyo ako kada umaga. Magbasa tayo ng Bible 15 minutes.
Kahit anong chapter pa yan, basahin natin. Tapos 15 minutes din or 10 minutes mag-pray tayo. Okay, every day ha, every day. Gawin natin yan consistently and you will definitely see and the Lord will allow you to see that faithfulness, that your consistency in the near future, it will grow. Hindi ko alam kung paanong klaseng grow, but it will grow. Mamaya, nag-grow ka na sa sa heart mo, lalo kang nang nai-inlove kay Lord as you read His promises, as you read His word for you. Or maaaring nakikita ka ng mga pamilya mo, ng buong pamilya mo na, aba si ate, aba si kuya, araw-araw na nagbabasa ng Bible for 15 minutes. Aba si, aba si ate, hindi na siya nakasimangot ngayon. Aba si kuya, nagsistay na ng bahay, di na laging nagbabasketball. You know, there's definitely change if you continue and you can be if you be consistent with um with taking care, watering whatever you have right now or whatever the Lord is telling you, you will definitely see growth. That dream, that ministry idea, that relationship you're investing in, keep showing up, keep watering, speak life over it, pray over it, work it with joy, not comparison. Um, si Eduardo, layo kasi. Si Eduardo, kaninang morning, no, nakita ko na may tumutubo sa kanyang maliit na parang plant. Plant kasi siya eh. Ang tawag doon. Tumutubo sa kanyang maliit na dahon. Tuwang-tuwa talaga ako kasi si Eduardo ang ang sorry sa mga may pangalang Eduardo dito. Pero Eduardo yung pangalan ng halaman ko dito sa kwarto. So every time na makikita ko si Eduardo, nare-remind ako na kailangan ko ng sun. Kasi nga 'di ba, nandito lang ako sa loob ng bahay, nandito lang ako sa loob ng kwarto, nakakalimutan ko kailangan niya ng sun, kailangan ko din ng sun, kailangan niya uminom ng tubig, kailangan ko din uminom ng tubig. And seeing that small bud na kaninang morning, parang it's a confirmation from the Lord that there's growth sa ginagawa ko mismo. There's growth. Siya nga pinapag-grow ni Lord, ako pa kaya. In this season in my life na tinuturuan ako ni Lord magtiwala sa Kanya in my finances, magtiwala kay Lord um, magtiwala kay Lord sa faith ko. It's just, you know, ma binibigyan ako ng Lord ng pagkakataon talaga na makita sa pamamagitan ng halaman sa kwarto ko na He is working in my life. Sobrang cool lang. And the Lord is also telling you right now that if you keep showing up, if you keep taking care of what you have in your life right now, if you speak life, if you speak Jesus over your life right now, if you pray over it, if you work it with joy and never comparison, you will see growth. The harvest doesn't come from wishing for someone else's land. Oh, 'di ba? It comes from working on your own. Kahit naman sulipin mo kung gaano na na-bless yung kapitbahay mo sa Facebook, kahit na magreklamo ka diyan ng 24/7 dahil bine-bless ng Lord yung ibang tao kaysa sa'yo, kahit magreklamo ka diyan, hindi ka rin naman makaka-harvest sa kanila. Tama ba? You can never, yung harvest mo, it doesn't come from wishing na dapat, sana Lord, may ganito ako. Sana ganyan, Lord. Sana ganito, Lord. Walang harvest doon. Magkakaroon ka lang ng harvest kapag ikaw mismo, you tend on your own garden. You tend on working on your own life. Doon mo makikita yung work ng Lord sa'yo. If you keep on looking at other people's blessing, you will never ever see the blessing that you have in your life. So stop staring at other people's garden. Look down at your soil and start watering. Ano bang meron ka ngayon sa buhay mo? Ano bang meron ngayon uh, saan ka ba tinatawag ng Lord ngayon? Ano bang talent ang meron ka? Ano bang um, ano bang meron ka ngayon? Time. Do you have time? Bakasyon.
Bakasyon, tama ba? Mga estudyante diyan, bakasyon. What will you do sa bakasyon mo, sa time mo? Mag-ML ka na lang ba maghapon? Facebook na lang, humilata na lang diyan sa maghapon? Or what do you wanna do with what you have? Um, sa mga magulang, what do you have right now? Do you have kids? Do you have work? Ano yung binigay ni Lord sa'yo? Ano yung pinagkatiwala ni Lord sa'yo ngayon? That the Lord is telling you, water them. Bigyan mo, alagaan mo sila. Mahalin mo yung meron ka ngayon bilang magulang. At darating ang panahon na si Lord yung mag-a-allow na mag-grow yan. Sa mga empleyado, sa mga empleyado ngayon, sa mga may trabaho, anong work or saang field ka tinawag ng Panginoon? Saang field ka tinawag ni Lord? And maybe tonight, the Lord is telling you na uh, you take care of your job right now. You take care of your relationship with your coworkers. You take care of your relationship with your boss kasi darating ang panahon na it will grow, it will bloom, and maybe the Lord will use you. Actually, hindi na maybe. The Lord will use you for them to see God's glory in your life. How many followers do you have in social medias? In your own social media? Anong mga pinopost nyo? Ano yung mga makikita ko? Pag sinek ko ba yung mga FYP nyo, yung mga For You page nyo, or yung homepage ng inyong social media, would I be blessed with what I see in your social media? Would it lead people to know Jesus sa inyo pong mga social media accounts? Or mababasa ko dyan yung issue ng Bini, issue ng, ano ba, issue ng ganito, issue ng kapitbahay mo. Mababasa ko ba dyan kung gaano ka nagalit sa aso mo kahapon? What do you have right now that the Lord is telling you, alagaan mo naman yan, nak. Alagaan mo naman. So that in the future, the Lord will use that for His glory. Here is our encouragement for tonight. Encouragement. Here's our encouragement for tonight. Sabi dito, you already have something worth growing. Oh, yan na. You already have something worth growing. Stop waiting to feel ready or qualified. You've got what you need. Start where you are and use what you have. Water it with faith. Di ko alam kung um, Hindi ko alam kung anong meron or saan ka tinawag ni Lord. Hindi ko alam talaga kung anong sitwasyon or anong circumstances mo ngayon. But stop waiting na maging ready ka. Stop waiting na maging qualified ka. Maybe the Lord is asking you to be part of a ministry. Maybe the Lord is telling you to be part of um, maging part ng movement ng Lord, na i-share mo yung gospel sa iba. May share mo yung gospel sa mga kapitbahay mo. 'Di ba? Minsan hindi ka lumalabas ng bahay kasi introvert ka, pero ano ba yung calling natin? Ano ba yung greatest commandment ng Lord? Is to love your neighbor as you love yourself. And ano ba yung commission natin is to share the good news of Jesus, is to share the good news of God. Pero nandyan ka lang sa loob ng bahay mo, di ka lumalabas ng bahay. Paano mo yun gagawin? Hinihintay mo maging ready, hinihintay mo maging qualified ka. Pero kaya mo naman. You just don't want to. So the Lord is telling you, hey, you need to grow. You need to do something. Stop waiting to be ready or to be qualified. You already have what you need. Isa to sa natutunan ko ngayong gabi. If I would wait for me to be qualified, if I personally would wait to be ready to share the good news, baka wala tayong devotion ngayong gabi. Actually, baka walang devotion talaga.
Kasi sasabihin ko kay Lord, Lord, hindi pa ako ready mag-share ng gospel. Lord, mahiyain pa ako. Lord, yung daldal ko isang oras lang, hindi ko kayang lumagpas ng isang oras. Lord, mauubos yung social energy ko. Mauubos talaga. Hindi ko pa kaya. But you know, the Lord is so amazing and He's so gracious sa buhay ko. I have everything that I need. And saan ko yun kinuha? Psalms 23. The Lord, balikan ko lang. Baka kasi mali yung i-quote ko eh. Sabihin nyo, mali-mali sa Ate Jo. Gulat. Wait, basahin natin. Dun, 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 dun. Hmm. Sabi ng Psalms 23, The Lord is my shepherd. I have everything that I need. Psalms 23. You have everything that you need. Stop telling yourself you are not ready to share the good news, to use what you have. Stop telling yourself that you're not qualified because you are not qualified. You will never be qualified. But what Jesus did on the cross for you, it made you qualified, it made you worthy, it made you who you are right now, and the Lord will use that for His glory. If you surrender, no? If you surrender your life to Jesus, yung pagiging, ano ba to? Pagiging introvert mo, pagiging extrovert mo, alam mo yung isa sa pinaka ko pinaka parang hindi talaga pasok sa personality ko, yung bang makipag-socialize. Alam niya ni Adrian, every time na magkikita kami sa mga events, makikita na lang ni Adrian na sa gilid na lang ganyan. Wala lang, wala nang energy, tapos magkukwentuhan na lang kami. Kasi nga, wala na talaga akong energy makipagkwentuhan kapag lumagpas ng isang oras yung kwento ko. But, isa yan sa challenge sa akin, parang ah, hindi ko kaya yung maraming socialization. And that's okay. I think that's okay. It's one of your personality, but that should never ever stop you from sharing the good news of Jesus to others. Your character is small compared to what God has done in your life. Introvert. Pero pagkakausap yung crush na, biglang dumadaming energy. Tapos sasabihin, ay, kasi yung kapitbahay namin Ate Joy, hindi naman sila namamansin. Eh di ko namamansin. Hi, ate, magandang umaga sa'yo. Mag-Bible study tayo kaya dito, ate. Kahit ano, kahit tayo lang, o kaya yain natin yung isa pa nating kapitbahay, tatlo lang tayo. Bible study tayo kahit 15 minutes lang. Kasi ganun lang yung energy ko. Ganyan. You share the good news. You have everything that you need. Psalms 23, verse 1. Papakita ko sa inyo kasi naka-highlight. Ayan. The Lord is my shepherd. I have everything I need. So stop telling yourself you're not ready. You will never be ready if you keep on telling that to yourself. But you have everything that you need. So start where you are, use what you have, and water it with faith. Okay? So, kumusta kayo? Kumusta kayo? I hope you all have been encouraged tonight. Ako na-encourage talaga ako kasi parang ang pakiramdam ko, eh, yun. Marang minsan nararamdaman ko, parang di pa ako ready talaga to be used by God 100%. Marami akong reason. Trabaho, walang time, di naman ako maganda, mga ganyan, marami akong reason. But it's a great encouragement that if you have Jesus in your life, you have everything that you need. And the Lord will use whatever is in your hand, your circumstances, your talents, your gifts, your time, your faith. God will use that mightily in His work para ikaw mismo, alam mo, no? Alam mo kung saan ka uh, dadali ni Lord. At minsan kahit di mo alam kung saan ka dinadala ni Lord, if you have faith, that Jesus is all you need. Sige Lord, kahit saan mo ko dalin. I have surrendered my life to you. I know that you have a good plan for me. Okay. Dalin mo ako sa Amerika para doon ako mag-preach ng gospel. Okay Lord. Dalin mo ako sa mga kapitbahay namin para
gamitin mo ko for small Bible study. Okay, Lord, I have surrendered everything to you and you are all I need. I have everything that I need if I have you. So what do you have in your hands right now? Tingnan nyo na lang ang mga kamay nyo ngayong oras na to. Look at your hands, not literally your hands. Look at what you have in your life right now. And the Lord is telling you, use that for my glory. It's not your story, it's not my story, it is His story. And whatever you have, the Lord will use that for His glory. Okay? Okay? So, kung narinig mo ang message na to, and if the Lord is telling you tonight that this message is for you and you want to be used in the glory of Jesus, in the glory of God, I want to pray for you. I want to lead you in prayer. I want to help you surrender whatever you have in your hand right now. And um, I want to lead you in prayer that for you to surrender and for you to just give it all up to the Lord and trust that He will use it mightily in His glory. And if you have anyone in your family right now, or friends, or anyone in your life, girlfriend, boyfriend, asawa, anak, kahit sino na naiisip mo ngayon na tingin mo ay nangangailangan ng good news ni Jesus sa buhay nila, pray for them too. Banggitin mo na yung pangalan nila sa panalangin mo so that they too may have this awesome encounter to a loving God that you know ngayong oras na to. That you know na hindi rin sila nawawaglit sa mata ni Lord. Pray for them too that they may too that they too will have um, encounter and they will know Jesus too, just as much as you know the Lord. So I want to lead you in prayer, and I also want to pray for our election sa Monday. We'll also pray for that tomorrow and at least on Sunday too. But tonight, hanggang sa mga susunod na sa mga susunod na araw before the election and even during the election, let's pray for our country. Let's also pray for everyone na merong nararamdamang karamdaman, kung may mga small na karamdaman, malaki man o maliit. Let's also pray for them that the Lord will comfort them. And ano pa ba? Pray for me as well that the Lord will also provide for whatever I am praying for. And yun. So let's all pray. Let's all bow down. Let's ask the Lord for His presence in our life and may He speak to us individually tonight. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, O Diyos, na ipinagkaloob mo sa amin, Lord. Thank you, Father, um, for this wonderful message uh, that we have learned tonight. Salamat, Panginoon, for reminding us, Lord, that we have everything that we need if you are in our life, Lord. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na matutunan namin ito. At Lord, nananampalataya kami, Panginoon, that whatever we have in our hands right now, whatever is that we have in our life, Lord, you will use that mightily, Lord, if we surrender everything to you. And we trust you, Lord, that you will use it mightily and for the good of us, Lord. So as we come into your holy presence right now, Lord, lumalapit kami sa iyo pong kabanalan. Humihingi po kami ng tawad, Panginoon, sa anumang pong mga nagawa namin ngayong araw na ito na hindi karapat-dapat sa iyo. Mga kasalanan, Lord, na nagawa namin ng hayag man o lihim, maliit man o malaki, na alala man namin, Lord, o hindi. Taguman, Lord, mga hidden sins, Lord, anything that you see in our life, Lord, right now that is not pleasing to you, O God, we surrender and we repent from our sin, Lord. And we now uh, also am surrendering our life, Lord, sa paanan mo, Panginoon, ang aming pong buong buhay, aming pong buong puso, ang aming pong buong uh, kaisipan, kalakasan, Panginoon. We surrender everything that we have right now, all our talents, all our time, all our gifts, O God.
even our relationship, Lord. We surrender everything, Lord, to you. And may you be our Lord and Savior, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon that we can embrace and we can accept your forgiveness, your unconditional love through our Lord Jesus Christ, who died on the cross for us and lived again after 3 days, that we may now come into your holiness, Panginoon, as your children. Thank you, Lord, for the salvation of our sin through Jesus. And Lord, salamat din, Panginoon, that as we surrender everything to you, we know that you have plans for us, plans to prosper us, plans to never harm us, Lord, plans to give us hope and a future with you. Lord, lumalapit kami bilang magkakapatid sa pananampalataya, Panginoon. We are praying, Lord, for a safe election, Lord, for everyone na boboto, Panginoon. Magkaroon ng sound judgment, Lord. Magkaroon ng karunungan na iboto, Panginoon, ang mga taong may takot sa iyo, may pagmamahal sa Pilipinas. Mga tao, Lord, na patuloy na hahanapin ang karunungan mo as they lead our country, O God. And we also pray for anyone, Lord, na nandirito, makikinig at nakikinig, Panginoon, at makikinig pa, O Diyos. Anyone here that is physically weak, merong mga karamdaman, sakit, Lord, na nararanasan ngayon. We pray for them that you heal them, O God. The um, you are our amazing doctor, Lord, and we know that you will comfort us, Lord, in this time, Panginoon, na kami po ay may nararamdamang physical, emotional, Lord, na or even spiritual sickness, Panginoon. We lay it all down to you, Lord. We know that you have plans for us. So we pray that you will take care of us, oh God, in this situation or in these circumstances. We are also praying, Panginoon, that you provide for any needs that we have, oh God. Um, may you provide for any material things that we're praying for. May you provide, Lord, any prayers, Lord, na makakapagbigay sa iyo ng glory. We trust you that you know what we need. We trust you, Lord, that you answers our prayers and you hear our prayers, oh God. We thank you, Lord, for this wonderful time with you. And thank you, Lord, for spending time with us as well. Bukas ulit, Lord, sa aming pong date with you. Nawa, Panginoon, ay mas lalo naming maramdaman, makilala, Panginoon, ng iyong character. And may we always fall in love with you deeper as we do this, O God. Thank you, Lord Jesus. And we bring you back all the glory and praises. In Jesus' name, Amen at Amen. Okay, teka lang. Magbabasa ako ng comment section. Dami kasi. Pagod. 1 hour na kasi. Wait. Tapos na pala ako dito. Sali mo daw sila, Adrian. Hi kuya, added na po. Sinong kuya? Si Daryl. Nandun din pala si Daryl. Hello Daryl. Amen po, our consistency makes us grow further. Amen dyan. Consistency and discipline. Tama yan, okay? Kuya Verge, hi! Magandang gabi, Kuya Verge. Medyo na late ng konti, okay lang. Grace and peace. Water what you've got. Sabi ni Adrian kanina, Ate Jo, parang ito rin yung napipick up ko from yesterday's debo. Being faithful is with what's given to you ngayon. Siguro that way, piniprepare ka na rin sa mga bagay na hinahangad mo in the future. Tama. Ang ganda ng encouragement. Waiting to feel ready para parang ulit. Waiting to feel ready parang applicable sa in many situation. Ang prayer ko bigyan rayon ng wisdom para we make the right moves. Prayer ko na bigyan ako ng wisdom para we make the right moves. Okay. Sabi ni Faye, step out of your comfort zone. What if, doon pala sa bagay na hindi ka ready, magkaroon ka ng courage to take the first step. And that first step's gonna change your life forever. Thank you, Faye. Cool. Mikael, sabi ni Mikael, thank God, nakahabol pa. Welcome, Kuya Mikael. Good point, ate. Thanks for this. Hi, Ate Jo, sabi ni Ira. Hello, Ira.
Welcome dito. Pretty nito si Ira eh. Okay. So Zane. So Zane, pasali rin po. Sige, sali lang kayo. Sabi ni Ate Jehan, hi Ate Jehan, nandito ka pala. There's an analogy about serving others. A necktie and a handkerchief. Are you like a necktie, always seen and good looking, or a handkerchief hidden in someone's pocket but very useful? What you focus on grows. What you focus on grows. Words from a famous preacher. Hope is built on what remains. Words from a spiritual mentor din, sabi ni Ate Jehan. Right now, I have a lot of papers like yellow pads, stationaries, etc., and notebooks where I write my thoughts, reflection, and plans and schedules. I also have internet connection and my own social media account where I can post my writings. Meant to inspire. Thank you, Lord, for the gift of faith communities. Please PS, reminder lang po na mag-upload ng ibang FB Live videos. Sasanda hindi pa na-upload. Natuwa ako sa kaya Ate Jen. Sabi niya, reminder lang na ma-upload ang ibang FB Live videos na hindi pa na-upload sa YT like yung May Devotion kahapon. Episode is next videos to come. O ate, nakalimutan kong i-upload yung kahapon. But I will definitely upload that tonight. Kasama tong May 9 natin. Thank you sa reminder at thank you din sa iyong napaka-inspiring na comment. I highly recommend that you all guys follow Ate Jehan. She is also one of a great writer dito sa Facebook. So, ano yan? Ano ba no? Um, recommendation. 5-star recommendation. 5-star. In Jesus' name, amen. Tapos na ate. Oo nga. Tapos na nga. So, ano ba bang, meron pa ba ako ikakwento? Parang wala naman na. Alam nyo, di ba kahapon di ako nakapagkwento sa inyo tungkol sa aking finances debo. Meron sariling notebook yung finances ko eh. Pakita ko lang sa inyo. Ang ganda nito. Wait eh. Kanina, so kahapon pala muna, bigyan natin ng pagkakataon yung kahapon natin. Kahapon, May 8, sabi ko nga sa inyo, nung isang araw, I only have 9 pesos and 25 cents on my account. But I was able to pay, um, I was able to pay what I needed to pay yesterday. Kasi may pumasok sa account ko. Tapos, sabi ko dito, Lord, ito yung devotion natin kahapon, Lord, you don't delay nothing without a purpose. Even in my finances, you withhold to protect me, you pause to prepare me, and your timing is not my enemy, but it is my transformation. Tapos kanina, um, so kahapon yon. So kanina, May 9, may basa ko lang, saglit-saglit lang, para i-share ko lang sa inyo yung journey ko on how I trust the Lord with my finances. Lord, it's already 5:40 p.m. Kanina lang to. I have $243 243 pesos and 25 cents on my account. Hmm. Nang nakita ko um that I have to pay the ink that I bought last night. Teka lang. Nung isang araw, nakita ko na I have to pay the 1,211 ink that I bought the other day. Kala ko kasi bukas pa yung delivery. So, 243 lang yung pera ko, Lord. Paano ko babayaran itong 1,211 pesos na binili ko? And guess what? What happened? Galing ng Lord. May pumasok sa account ko na 659 at 79 pesos na magkasunod sa account ko. I still am lacking to pay the ink. Lord, I know that you answer my prayers and you are working for me and on through me. May pumasok, hindi ko na pala sinulat. But I still have the 243 pesos on my account
At I was able to pay the ink through um through wala nang naisulat pero through a blessing na natanggap ko ngayong araw. 'Di ba? Nagsimula ako sa 243, natapos yung araw ko na meron pa rin ako 243, but I was able to pay what I needed to pay. Paano nangyari yon? Hindi ko rin alam. But I have entrusted the Lord that He knows and He hears my prayers. Nag, somehow, no, nag-worry ako kasi malapit na daw dumating yung delivery rider nung ink. Mamaya dumating siya tapos wala akong pera, 243 lang yung pera ko. Pero alam niyo, bago dumating, as in bago dumating si kuya, I was able to complete the money. I was able to complete my payment. Tapos, I was able to um, save the 243. Di ko nagalaw because I entrusted the Lord na nakikita naman niya yung panalangin ko at alam niya yung pangangailangan ko for the day. I have food in my table. I have roof over my head. I'm not sick. I don't need medical concern. And I was able to pay whatever I need to pay today. God is never late, and you can trust God with your finances. You can trust God with whatever you are praying right now in your life, and the Lord will definitely use that para ikaw mismo makita mo yung glory ng Lord sa pagkilos niya sa mga answered prayers mo. Galing, no? Ma-share ko lang. Ang ganda. Okay, so wala naman na akong gusto pang idagdag. Na-share ko lang talaga sa inyo yung journey ko with my finances. I am still praying that the Lord will give me a new tablet kasi kanina pa tong tablet na to matagal na siyang nagpapaalam sa akin na mamatay-matay na siya. Tapos nahihirapan ako mag-drawing kasi alam yung kumukurap-kurap na yung lights niya. Tapos delikado siya sa mata ko. So Lord, sabi ko, Lord, diba, mahirap magtrabaho ng ganito pagka ganito. So Lord, let's pray, no? Pag-pray niyo naman ako na the Lord will provide. Although the Lord will always provide naman. Pero samahan niyo na lang din ako sa panalangin para mas cool. Okay, so, syempre, you can continue to support our page by buying our merch. Hindi ko na babanggitin kung ano yan. Makikita nyo naman yan sa screen. And we also have devotionals from May. Nasaan na yung May ko? Nandito ba? Oh, wala yung May. Yung May devotion natin, available din siya. Pero yung mga other previous months devotion like yung January, February, March, April are also available pa kung gusto nyo. Tapos, um, sa mga gustong makahabol sa replay nito, although hindi ko naman to binubura sa Facebook, ilalagay ko pa rin siya sa YouTube kasi anytime soon buburahin na siya ni Facebook. So para makomplete nyo yung ating devotion kada gabi, you can screenshot this QR code and you can follow our social media. We have IG, we have Facebook, of course. We have Threads. We also have TikTok and YouTube. Sa YouTube ko to ina-upload para lahat kayo may access doon for safekeeping. Ayun! Naging word ko of the day ko na talaga yung safekeeping na yan. Sabi ni Faye, good night ate. Alam, matutulog na si Faye. Sige na, magpaalam na tayo. Okay, wait. Water what you've got. Water what you've got. Christ alone is enough to help us grow. A living water He is. Sure na hindi tayo malalanta. Sure na ready tayo na haharap sa anumang bagyo. Good night, ate. And thank you so much also for sharing that, Faye. I love you so much. And also for everyone here that continues to support our page, to continue to be uh, available sa ganitong oras. Ang tagal ko na nagsasalita. Kaya matulog tayo ng mahimbing. Nasaan na ba yung aking camera? Yan. Matulog tayo ng mahimbing. Mag-pray, syempre. Huwag nyo nga kalimutang mag-pray. Tapos magbasa ng Bible. At uminom ng tubig at wag tayo mauuhaw sa relasyon ng iba. Okay? And I'm ending this live in 3,